Story time daw, but doon sa jowa ko na nagkasakit dahil nakapagbimbangan ng iba tapos ako ang pinabili ng gamot. Around 2 AM nagising ako kasi inaapoy ng lagnat ang ex-jowa ko. Sobrang taas ng lagnat niya. Kala ko naman normal na sakit lang. Pinainom ko siya ng Bay Jessie. Hindi natulog na kami. Mga 7 AM gumising siya para pumasok sa work. Wala na rin naman yung lagnat niya. So naligo na siya. Nagpa-plancha naman ako ng uniform niya. May need akong kunin sa banyo. Bago siya maligo, may ebak muna siya. So nakaupo siya sa bowl that time. Bigla ako pumasok. Bigla niyang hinila yung towel niya, naklob sa pototoy niya. Nag-wonder naman ako, Mima. Sa sobrang curious ko, hinila ko yung towel. Ancherem! Nakita ko ang kanyang pototoy bloated. Pagang-paga, Mima. Na namamalat. Na ma-red-red. Syempre, sure ako na wala akong binembang na iba. Sure ako na hindi sa akin galing. So, nagpunta ako sa bed. Nag-crying ladies ako. Pero waiting ako, Mima, na amuhin at saka mag-sorry-sorry. Pero nga ngay, tinuloy niya ang ligo niya. Then, pumasok na siya sa work. Di man lang nag-sorry. Ending, ako pa nag-message sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit niya nagawa sa akin yun. At ayun, umamin nga siya. Nakuha niya daw sa spa. Kapag Chinese garter baga, so ako naman si tanga. Okay lang, basta wag na kakong uulitin. Pag uwi niya sa work bandang gabi yun, may need siyang bilhin na gamot para gumaling. Kaso nahihiya daw siya. Saka wala kaming reseta. Nahihiya din naman siya magpa-check up para magka-reseta. Ending, ako na pinabili niya sa butika. Gusto ko magpakain sa lupa. Pero nilalamon ako ng love. Kaya go pa rin. Hinanapan ako ng reseta. Kunwari, naiwan ko sa house. Hanggang sa gumaling na siya. Di ako nakareceive ng sorry. Bagkos sinabihan pa ako na di na daw siya happy kasi wala na daw spark.